share one of the first changes in you after you receive your Lord and Savior. Tapos meron tayong advanced reading. Sana binasa nyo para hindi na tayo mahirapan ngayon. Tapos yung usual pag meron tayong mga scriptures, hindi na ako magtatawag, mag-volunteer na lang kayo, magsunod-sunod na lang. So Acts 9, 1 to 22, siguro na ano naman, pag binabasa nyo, alam nyo yung pag-uusapan natin ay tungkol kay Paul at kay Ananias. Tapos sabi nga natin, tuloy pa rin yung series natin on Transformed by Grace. Yung scripture na nasa screen natin, yung verses 15 and 16, ito yung kasi alam naman natin, hindi na bago sa atin yung kwento. Alam natin na si Paul, nagkaroon siya ng nagkaroon ng Damascus encounter kay Jesus. Tapos, after all of that, kinausap ni Jesus si Ananias na pumunta ka kay Paul, pumunta ka kay Saul of Tarsus, sabi niya. Tapos, kasi at this time he's praying, tapos gano'n. Tapos, siyempre, kilala ni Ananias kung sino si Paul. So, nagsabi siya kay Jesus, Lord, kilala niyo naman kung sino yan. Baka pwede niya akong patayin or everything that he has been doing. Yung mga ganon. Alam lahat yun. Tapos nung nagsabi si Ananias kay Jesus na ito nga yun, ganito siya, ito yung sinagot ni Jesus sa kanya. Pumunta ka pa rin. Go, for he is a chosen instrument. Meron akong assignment para sa kanya. Sino ba si Paul? Siya yung he started as Saul of Tarsus. By the way, bago natin ituloy yung Saul tsaka Paul, hindi dahil natanggap niya ang Panginoon ay binago niya ang pangalan niya. Hindi po totoo yun. Yung Saul is his Hebrew name. Yung translation ng Saul into Greek ay Paul. Bakit ginamit niya yung Paul na the same thing naman, Saul and Paul? Bakit niya ginamit yung Paul? Kasi ang ministry niya ay sa mga Greek, sa mga Gentiles. Ang ministry niya ay sa mga Gentiles, so ginamit niya yung pangalan na Paul para mas connect siya. Pero hindi totoo na dahil nakakilala siya sa Panginoon, nagbago yung pangalan niya. Even nung persecutor siya, yun na rin yung pangalan niya, Saul, is his Hebrew name, translated to Greek, it is Paul. Yun po yun. So, nagsimula siya sa Tarsus, pinanganak siya sa Tarsus, tapos he was educated by Gamaliel, sabi nga niya. Tapos isa yung isa sa mga leaders after Jesus Christ, we know that. Pero, sabi nga natin, Pharisee siya eh. Pharisee siya, so upholder of the law, supposedly. Tapos educated under Gamaliel. So, kung ano yung alam niya, galing kay Gamaliel yan. Si Gamaliel, kilala niya na si Jesus ang Messiah. Kasi kumbaga magkakabats yan sila Gamaliel, sila Nicodemus. Si Nicodemus yung pumunta kay Jesus ng gabi. Pinunta niya si Jesus, kay Nicodemus, sinabi ni Jesus na you must be born again in order to inherit eternal life. Sabi niya, yun yung naging discussion niya. Maalala niyo, John chapter 3, hanggang sa umabot dun sa John 3:16, yung mga usapan nila. So, yung time nila Nicodemus, nila Gamaliel, alam nila na si Jesus yung Messiah. Siguro lang, si Gamaliel hindi na niya tinuro kay Saul na Messiah si Jesus, iba na yung tinuro. Malamang hindi niya pinasa yung ganong katuruan. So, all the while, nung si Paul, nung nanguhuli siya ng mga believers noon, pinapersecute niya sila, malamang ang alam niya ay tama yung ginagawa niya. Malamang alam niya at the most yun ang alam niya, tama yung ginagawa niya. Kasi nakabase na siya dun sa tinuro ni Gamaliel sa kanya. He was known as a persecutor ng church. Marami siyang inapprove na pinatay, including dun sa Acts chapter 8 si Stephen. Nandun siya na inapprove niya yung stoning to death of Stephen.
Pero one day, bumibiyahe siya papuntang Damascus, verses 3 to 9 dun sa scripture natin. Tapos nagkaroon siya ng personal encounter with Jesus. Yung nangyaring yon, very often ang tawag nila Damascus encounter, Damascus experience. Ganun daw, they give that term from being a staunch antagonist of Jesus Christ and his followers. Dumaan siya sa Damascus encounter, he became a staunch advocate for Jesus Christ. Nagbago. Nagbago siya. Nagbago siya dahil dun sa nangyaring ganun sa buhay niya. Ang tanong sa atin ngayon, nagkaroon ka ba ng Damascus encounter sa buhay mo? Meron ka bang napagdaanan na na-experience mo si Jesus? Tapos yun yung nakapagbago sa buhay mo. Paano nangyari yun? Paano mo nakilala ang Panginoon sa buhay mo? Siguro may mga kaibigan tayo na nangangailangan ng Damascus encounter. Hindi po masama na ipagdasal natin na Lord, sana mapagdaanan nila parang yung nabagdaanan ni Paul, kung yun lang yung tanging paraan para makakilala sila sa iyo. Ganon. It's not wrong to pray for them. So, ang isang karakter na very prominent syempre sa kwento ni Paul, sa conversion niya, ay si Ananias. Uy, nag-fluctuate ang kuryente. Yun ay si Ananias. Ang term na sinasabi nila kay Ananias, siya ay, anong tawag doon? Catalyst. Siya ay isang catalyst. And later we will see kung ano yung catalyst na yon. Sabi ni Dr. Ravindra Vaidya, ang catalyst daw is a person who by his action selflessly helps, mentors, influences, and guides other people, professionals and or personally in their lives, and in the process inspires them to enjoy their life journey and make their lives fulfilling and better. So, from one form of life to a better form of life ang tumutulong sa isang tao para pagdaanan yon, ang tumutulong sa isang tao para pagdaanan yon ay ang tinatawag na catalyst. Okay. Request natin si Aji. Aji, nandyan ka ba? Oo, nakaka-pastor yung ko, yung net ko. Sige, Andito ako, Pastor. pwedeng paki-explain sa atin ano yung catalyst. Ang sabi dito sa Google, ang catalyst daw, isang substance that enables a chemical reaction to proceed at a usual faster rate or under different conditions, as at a lower temperature than otherwise possible. An agent that provokes or speeds significant change. An agent that provokes change or action. Ngayon, in layman's, ito yung ang catalyst siya yung nagtitrigger without him changing. So, bale, parang dalalo kasi yung salad yung kinain namin na garden salad. So, pagka pinagsama-sama mo yung garden salad, grapes, carrots, di ba? Pag kinain mo yon, sakto lang, walang lasa. Pero ang catalyst nun, yung dressing. Whether vinaigrette, whether Caesar's dressing, whether yung dressing na yon yung catalyst ng salad. Nagkaroon siya ng sudden change from bland taste ng salad, yung mga veggies to something that is really delicious. So, ang catalyst, nagtitrigger siya ng pagbabago without it or him. Kung tao man yon, hindi siya nagbabago. Kung bagay man yon, yung pagiging salad dressing niya, yun pa rin. Kung halimbawang sa salt, sa pagkain naman, pag nagluluto ko, yung salt, actually yun yung naalala ko we are the salt, the light and salt of the earth. Na yung salt, hindi siya nagbabago, ganun pa rin siya. Pero kapag sinama siya sa iba, nagkakaroon ng buhay. Yung patay na lasa o patay na kondisyon, nagkakaroon ng buhay.
Balik ganon yung catalyst. Nagbibigay siya ng sudden change. Ganon yung in layman's term. Sige. Yung po, Pastor. Thank you. Thank you, Aji. Kagabi, ang ni-request kong mag-explain yan ay si Cecil. Kilala nyo naman siguro si Cecil, no? Ah, ano kasi si Cecil, chemical engineer siya. Ay, So, oo, chemical. pina-explain ko sa kanya. Tapos yung next na slide natin is quite a long video pero ito yung explanation niya. I think it would be worth. Aji, thank you dun sa explanation mo ha. Nilagay mo in layman's term eh. Oo. You're welcome, Pastor. Yeah. Pakinggan natin yung pakinggan natin. Parang yung sinabi ni Aji yun din eh. Pakinggan natin yung explanation ni Cecil. Magli-lead doon sa pole conversions. Yung catalyst po kasi, part yun ng everyday life natin. Siguro kung maririnig nyo, merong catalyst sa sasakyan, may catalyst sa jewelry, may catalyst sa, even sa katawan natin, may catalyst po. Which kino-convert niya yung mga molecules sa natin, sa protein, para maka-help in digesting. So maraming gamit yung catalyst. So best example natin gagamitin is the one that is used in bread making, which is the enzyme. Enzyme is also nasa part ng katawan natin kung saan siya nagre-react. Okay, ano po ba yung enzyme and the substrate? Dito po sa kwento natin, dito sa conversion ni Paul. In enzymatic reaction, the substrate is the lost sol, or which is si Sol o si Paul. And the enzyme or the catalyst is si Ananias po. Siya yung ginamit ni Lord na catalyst para kay Paul, which is the substrate. Ngayon po, ano po ba itong the enzyme catalyzes a reaction? So, paano ito magsisimula? According po doon sa Acts chapter 9, verse 1 to 22, yung storya na yun, di po ba? Ito pong si Ananias ay kinausap ni Lord. Kinausap ni Lord si Ananias na isa siyang discipler na pumunta kay Saul, which is nasa road of Damascus na siya. Noong time na yon, di po ba, yun to yung nagtanong sa kanya si Lord na bakit siya pina-persecute. And then doon nga na doon sa na yun na makikita natin sa verses noon na si Saul is nabulag na 3 days and then someone at may pinadala nga sa kanya si Lord. And this is enzymatic reaction, which is the catalyst. In the step 2, during the reaction, the substrate fits into the enzyme and transform. Ibig sabihin, during the time po na to, na nagpunta si Ananias at pinuntahan ni Ananias si Paul, which is the substrate, and the catalyst is si Ananias. Siya po yung siya yung magdi-disciple. Siya yung makakasama ni Saul para sa kanyang pag-umpisa ng kanyang spiritual journey o kanyang spiritual transformation. And para po maintindihan natin, ang byproducts o products po ng isang enzymatic reaction, the catalyst will remain the same. Or will be, ito nga, the enzyme and chain and waits for the next reaction. Ibig sabihin po, nung si Paul po ay na-transform into a new product or a new creation, which naging isa siyang missionary, naging isa siyang disciple and apostle ni Lord, ito na yung new products. Ito na po siya. But the catalyst, which is Ananias, hindi siya nagbago. So nag-aantay na lang siya sa next mission niya o next action ni Lord. During the reaction po, maiintindihan po natin that the substrate fits into during the enzymatic reaction po, enzyme catalyze into main reaction. The complex start into maltose or complex sugar breaking start into complexing sugar, which is the maltose. Number 2, complex sugar into simple sugars, and simple sugar breaking into protein chain. This is how God breaks
Saul. Para to ito po yung naging tatlong ano niya, Christ to Ananias, Ananias to Saul, and Christ to Saul in Jerusalem. So, kumbaga is a call of mission. So, being Ananias, being the catalyst, ito po sa kwento na yon, which is the ensign po. God asked Ananias to go to Saul and help him transform. As a catalyst po kasi dito po sa enzymatic reaction po natin, it makes kumbaga sa chemistry or sa chemistry po, it makes reaction faster without getting juice up. So, ginawa ni Lord, kinausap niya si Ananias, pinapunta po niya noon, and as a catalyst, it makes easier to Saul to transfer to Paul to a new creation. Yun po yung story, yung ano natin. Ngayon po, yung transformation na to is a Christian journey po para kay Paul. And ngayon po, gusto ko lang po sanang i-ano dito na, ano nga, three important things that God want us to understand in meeting Saul or Paul or Ananias that lead to Saul conversion. Number one, we are called for a purpose. Dito po, sa step 1, which is in Acts chapter 9, verse 5 to 6. And number 3 is we are called to disciple, which is ito na ginagawa dito ni Ananias kay Saul. Tinutulungan niya sa spiritual journey or sinasamahan niya sa spiritual journey, which is in Acts chapter 9, verses 15 to 17. And we are called for a mission, which become a missionary. At ito po naman ay nasa Acts chapter 9, verses 20 to 22. Ito po yung enzymatic, kumbaga kung i-relate natin siya doon sa enzymatic reaction. Tawag dito, purpose, disciple, mission. Yung po yung magiging byproducts. And in addition po, hahanapin nyo si Lord, nasaan siya dito. Di po ba, during the process, tahimik lang naman pong gumagawa dito yan eh. Right. Even in bread making. So si Lord andoon lang, kumikilos lang siya, gumagalaw lang siya. Yun po. Ang galing. Cecil, dun, yung nakikita ko dito sa screen, yung sa kanan, yung product, nung lumabas na siya, there would be no way, hindi na mangyayari na babalik siya dun sa nasa kaliwa, magiging substrate. Tama ba? Yes po, kasi kung titingnan niyo po, yung itsura niya rito, di po ba? Dito ano na siya binrake na siya Kaya wala na siyang na bumalik doon. Which is relevant when we talk about catalyst, when we talk about si Ananias. Saka nakikita natin kay Paul kung ano yung naging siya, hindi na siya bumalik na maging Pharisee ulit. Hindi na. So ganun pala yon. Pero alam mo ang striking, meron akong mga notes dito dun sa mga sinabi mo, Cecil. Unang-una, yung catalyst or yung ito nga enzymatic reaction, sabi mo, it is part of everyday life. Nangyayari sa atin sa araw-araw. And I like that, really. Talaga, gustong-gusto ko yun. Hindi, kasi siyempre yung topic natin, Damascus encounter, Damascus experience, ito kasi ay once in a lifetime naman yung reference natin sa Bible. Pero you put a whole new picture about it nung sinabi mo na part of everyday life. So marami tayong encounter kay Lord every day. Marami tayong encounter kay Lord every day. Siguro hindi kasing dramatic ni Damascus, pero nonetheless meron. And it is always meant to transform. I like that, Cecil. Gustong-gusto ko yun. Tapos, yung isang, yung isang sinama mo, dinagdag mo dun sa kasama dun sa explanation mo,
yung substrate fits into the enzyme and transforms. Ito yata. Yun, andito pala, yung gitna. Yung gitna. Nasa gitna. Yes. Oo. Ito yung during the process Nasa na gitna. kasi eh. Oo. It is the substrate that fits in. It is not the enzyme that fits into the substrate. Yep. Yeah. Solid si enzyme pala. Yeah. Oo. Sila po kasi yung magkakaroon sila ng bonding. Kumbaga, during the time of spiritual journey. Oo. Doon na makikita yung ano ba tong sinusundan ko? Ano ba tong pinadala sa ni Lord na sinusundan ko? Parang ganun. Tapos yun, yung isang statement mo wala dito sa screen. Without getting used up. Nagagamit si enzyme without getting used up. Ganun kumbaga as a Christian, dapat ganun tayo na everyday na God gave us the opportunity to disciple yung mga lost soul o kahit na sabihin natin na mga kaibigan natin. Hindi pa rin tayo masabi na ay pagod na pagod ako, ang ganto kasi kaya kang ginawang catalyst ni Lord eh. Alam niya na meron siyang binigay sa iyo na hindi mayu-use up. Yan naman. Ang simple definition ng enzyme. Yan. It builds some substance and breaks some others down. Kumbaga, yung good ang nami-maintain. Meron siyang kini-create, meron siyang bini-break. Oo. Yung effect ng enzyme sa substrate. Ang galing, ang galing. So, alam mo, tama yung sinabi mo, Cecil eh. A lot of times, truth. Kung sasabihin ko, it is truth for me and I would believe it is truth for you. Minsan naman pag nagre-reach out ka, napapagod ka rin. Nakakapagod din, lalo na pag yung, alam mo yun, kundi makulit pilosopo eh. Napapagod din naman tayo. Pero, alam mo, yung in-explain mo, Cecil, it brought us parang na-level up yung faith natin, yung confidence natin sa Panginoon na we were never meant to be used up. Amen. We Yes were po. never meant to be used up. Oo. Tapos, yung si Paul, naging product siya. Tapos later, siya na yung enzyme. Siya na yung catalyst for so many. Ang galing. Grabe. Oo, sige. Okay. Makakamove on ka ba tayo dito? Anyway, yun. Thank you, Cecil. Bagong pananaw talaga. Yung pagka-explain mo. Later, babalikan ko yun. Later, babalikan ko yung notes ko. Amen. Yun. Nagets nyo? May nakuha ba tayo doon? Opo, well explained po. Well explained. In essence, ganun din yung yung sinasabi ni RG. Pero nakita siguro natin yung mga na-highlight na points unless meron din kayong i-highlight. Mamaya pwede niyong pag-usapan sa breakout room. Anyway, nasa screen na Na-screenshot yung alin? yung ano niya, yung nakalagay na ano pala. Natutok ako doon sa explanation. Balik. Nakakuha ka naman ang tubig mo. Padalhan kita mamaya. Okay po, thank you po. Yun. Pastor, doon po sa Thursday, padala niyo na po lahat. Oo. Sige, ilagay ko doon. Tapos yung Opo. video, ilalagay ko sa sa YouTube yun eh. Oo. Salamat po. Galing ah. Sige. Galing, no? Anyway, pakibasa naman yung bago natin pag-usapan. Verse 10. Somebody, please. Ako na lang po. Go, Vincent. Acts 9 verse 10. Now there was a disciple in Damascus named Ananias. And the Lord said to him in a vision, Ananias, and he said, Here I am, Lord. Thank you. Thank you, Vincent. Ngayon, dito sa verse 10 kasi, established na disciple si Ananias. Established na disciple siya. Pero we see from the same scripture na kakaiba yung sensitivity niya kay God. Kakaiba yung sensitivity niya sa pag kinakausap siya ni God.
So I would understand, hindi ito yung first time na nakarinig siya sa Panginoon. Hindi ito yung first time. Malamang ganun na kalalim yung relationship niya kay God. Malamang may record na siya kung paano siya magtiwala sa Panginoon. May track record siya kay God. I want us to look at the scripture kasi, tingnan nyo there was a disciple in Damascus named Ananias. The Lord said to him in a vision, ito, Ananias, tinawag siya ni God. And he said, "Here I am, Lord." Diretso si Lord. Kung merong mga kwento sa Bible na pag kinausap sila ng Panginoon, sino ka? Tatanungin nila. Ikaw ba yung Diyos? Sino ka ba? Tatanungin nilang ganon. Pero pagdating kay Ananias, first na narinig niya, tinawag siya, "Here I am, Lord." Alam niya agad na si Lord yon. Alam niya kaagad. Tapos I want us to see yung play of words dito. And the Lord said, bibig, nagbigkas. The Lord said to him in a vision. In a vision. The Lord said to him in a vision. Bibig, mata. Anong ibig sabihin nun? Every which way na makuha ni Lord yung attention natin, gagawin niya. Tapos, yung kakaiba lang dito kay Ananias, ganun na siya, may sensitivity na siya kay Lord. Kaya ako lang dinadagdag ito, marami kasi yung kung minsan makakarinig sila kay Lord, pero they doubt. Hindi ko alam kung si Lord yung narinig ko gaganon sila. Tapos tatanungin nila ang ibang leader nila, tatanungin nila ako, si Lord kaya yung narinig ko noon? Parang, hindi ako yung nakarinig ikaw yung nakarinig Tapos tatanungin mo ako kung si Lord yun. Ikaw yung makakapagsabi niyan. Parang si Ananias. Pero it takes a relationship. Yun lang yung gusto kong sabihin. It takes a relationship and a growing relationship para pag kinausap ka ni Lord, maririnig mo siya, maiintindihan mo siya. Marami, sabi ko nga sa Bible, yung kinakausap na ni Lord, tatanungin pa nila, ikaw ba yan? Pero si Ananias iba. Pagtawag ng pangalan niya, Lord, ikaw yan. Nasaan tayo doon? Nasaan tayo doon? I hope para sa atin, we have a growing relationship sa Panginoon, and yung growing relationship natin sa Panginoon, it makes us sensitive pag kinakausap niya tayo. Verse 11 and 12, ito yung pabasa natin kay Tita Do. And the Lord said to him, "Get up and go to the street called Straight, and inquire at the house of Judas for a man from Tarsus named Saul. For he is praying, and he has been in a vision a man named Ananias. Come in and lay his hands on him, so that he might regain his sight." Yun. Ito na, yung nagbibigay si God, si Jesus ng instruction kay Ananias, puntahan mo to. I want us to understand, I want us to look at the scripture, detalye ang Panginoon. Hindi tsamba. Hindi tsamba ang Panginoon. Tapos ang isang makikita natin dito, inuutusan pa lang niya si Ananias, hinanda na niya si Paul. Nakahanda na siya. So, nakita na niya, alam na ni Saul na may darating sa kanya na Ananias ang pangalan. Tapos, ito ngayon, pakibasa po. Line 13 to 14. Bakit nawala? But Ananias answered, "Lord, I have heard from many people about this man, how much harm he did to your saints in Jerusalem. And here he has authority from the chief priest to arrest all who call on him on your name." Amen. Ito na ngayon. Si Ananias, nakarinig mula sa Panginoon, sinabi ni Jesus kung ano yung gusto kong gawin mo, tapos ito yung sinagot niya, yung nakikita natin sa screen. Intindihin natin na yung nababasa natin sa screen ngayon ay sinasabi ng isang tao na ganun kalalim yung relationship niya kay Jesus.
kilala niya si Saul. Kilala niya si Saul, alam niya kung ano yung pinaggagawa ni Saul. Pero ang unang reaction niya ay hesitant siya dun sa instructions ni God na pumunta ka kay Saul, mag-minister ka sa kanya. Sabi ko nga kanina, pag nabasa natin yan, intindihin natin na ang kasalita ay isang tao na ganun kalalim yung relationship niya kay Jesus. Bakit? Bakit? Kasi nung sinabi niya yan, naintindihan ni God. Bakit niya sinasabi? Naintindihan ng Panginoon yan. Hindi na-offend si God dun sa unang response ni Ananias. Pero ano yung ginawa ni God? Nagpaliwanag siya. Yun yung binasa natin kanina, yung verses 15 and 16. So, nagpaliwanag si God. Meron akong assignment para dyan kay Paul. Kaya kailangan mo siyang puntaan. Tapos, nung sinabi niya yun, sinabi ni God yun, anong ginawa ni Ananias? Sumunod. Kuminsan, yung mga instructions ni God sa atin, beyond human reason. Walang, Lord, sigurado ka, pinapagawa mo sa akin yan. Parang ganun yung gusto nating isagot kay Lord. Lord, sure ka ba? Alam mo kung ano yung sinasabi mo. Ito yung times na yung mga tao, merong instruction si God, nakarinig sila sa Panginoon. Nung binigay na yung instruction, magdadoubt na. Hindi ko alam kung si God yung nangusap sa akin kasi mahirap na yung pinapagawa ni God. There are times na yung mga instructions ng Panginoon out of this world. I hope lahat tayo dumaan tayo sa mga ganon, pero there are times talaga merong ipapagawa si Lord na mapapaisip ka talaga. Lord, ikaw ba talaga yan? Lord, talaga ba ganyan ba yung gusto mong mangyari? When we seek God for clarification, hindi siya na-offend. Alam niya kung ano yung limitations natin. Alam niya yung limitations natin. What matters is that we are supposed to obey Him no matter what. Hindi na-offend si God sa clarification. Alam niya yung limitation. What matters is that we are supposed to obey Him no matter what. Si Ananias, sinabi niya kay God, nagtanong siya, pero never na mabasa natin in scripture na he had the intent to disobey. Yung confusion niya, sinabi niya kay God. Pero never na meron siyang intention, never na meron siyang binanggit na magdi-disobey siya. Lord, wag na lang, bigay mo na lang sa iba yan, ayokong gawin yan. Wala siyang ganun. Lord, imposible naman yung pinapagawa mo, ayoko nga. Hindi siya ganun. Walang ganun si Ananias. Ang mahalaga sa kanya, nakarinig siya, parang imposible yung pinapagawa sa kanya. Meron siyang mga clarification, sinabi niya sa Panginoon. Pero yung puso niya, handa pa rin mag-obey. Lord, linawin niyo lang po ng konti, pero gagawin ko yan. Yung initial response ni Ananias, hindi naman norm yun. Hindi ko sinasabing every time nakausapin ka ni God, ganyan ka. Hindi naman. Pero ang sinasabi ko lang ay yung nakikita ni God yung puso natin kung handa ba talaga tayong mag-obey o hindi. Nakikita niya yon. Handa ba tayong magtiwala sa Panginoon o hindi? Nasubukan na ba natin ang magkaroon ng mga ganyang instructions mula sa Panginoon? Pag merong ganyang instructions in the future ang Panginoon, paano ka sasagot? Paano ka sasagot sa Kanya? Okay lang na meron kang tanong. Si Ananias, meron siyang tanong. Anong ginawa niya? Tinanong niya si God. Hindi siya pumunta, punta muna ako sa mga apostle. Pag-usapan namin yan. Hindi. Tinanong niya ang Panginoon at nag-usap sila, malinaw sa kanya. What happened next? Verse 20 tells us na matapos mag-minister si Ananias kay Paul, immediately he began to proclaim Jesus in the synagogue, saying, He is the Son of God. Si Ananias ay instrument of transformation. Catalyst siya. Bakit? From one form of life to another. Naging catalyst siya not only in restoring yung sight ni Paul, pero in becoming an apostle of Jesus and an evangelist. Very critical
yung function ng ano, very critical yung function ng catalyst dito. Parang yung sinabi ni Aji kanina walang lasa ba? Yung pagkain, yung salad, walang lasa eh. Pero nung nagkaroon ng catalyst, nagkaroon ng lasa, na-enjoy. Si Paul, bulag. Kung walang catalyst, hindi niya nagawa lahat ng nababasa natin sa epistles. Yung turning point sa buhay ni Paul, yung turning point sa kanya ay nagkaroon siya ng catalyst. Otherwise, useless lahat yung Damascus encounter niya, useless lahat yung naging bulag siya ng ilang araw. Dumating ang Ananias, naging catalyst si Ananias. Nagbago ang Paul. Nung nakakita na siya, sabi sa scripture, kumain na siya, he regained his strength, and immediately he began to proclaim Jesus. Yung nababasa natin sa verse 20, we look at it na huwag natin kalimutan sa kwento si Ananias. Huwag natin kalimutan si Ananias. And we have to understand na after nangyari lang lahat yon after na-transform si Ananias. Kasi nagtanong siya kay Lord na, Lord, ano ba yan? Ano yung pinapagawa mo? Ako ba yan? Talaga bang gusto mo puntahan ko yon? Siya yung unang na-transform. Tapos naging catalyst siya para kay Saul, para kay Paul. Yung explanation ni Cecil kanina, nung si Paul ay na-transform, siya na rin ang naging catalyst for so many. I hope at this point ma-realize natin kung gaano ka-critical yung function, yung assignment ni Ananias dito sa nangyaring ito. 2/3 ng New Testament sinulat ni Paul. How will all that happen kung umayaw si Ananias at that time? Or bigay nyo lang sa iba yan. How would it be recorded in Scripture na merong unang inutusan si God, ayaw niya? Anong klaseng faith ang meron tayo ngayon? Ano yung faith mo dun sa Scripture, dun sa epistles na binabasa mo, if you knew that someone did not want to obey? Pero hindi. Pinili ni God exactly the right person. At yun ay si Ananias. Malamang tayo, look at yourself now. Baka hinahanda ka ni God na maging Ananias to somebody. Baka hinahanda ka. Somebody who thought, Lord, parang Lord, nakakatakot yata yan. Somebody who thought na nakakatakot yung ipagawa ni God, na imposible yung ipagawa ni God, pero hinanda pa rin siya. Malamang ikaw hinahanda ka ni God. Ano yung transformation na na dumadaan ka ngayon? Pinayagan ni God na dumaan ka sa lahat ng yun. Bakit pinapayagan ni God na dumaan ka sa transformation na yan? Malamang may assignment ka para sa Panginoon. Paano ba maging Ananias? Meron tayong guidelines para sa Ananias. Number 1, realize that God sent you, thus all your instructions and actions are under God's charge and control. Si Lord ang magpapadala sa iyo, si Lord ang masusunod. Bakit? Kasi once you go, malamang meron kang mga idea rin na baka sarili mo lang. Ayaw ni Lord yung ganon. Or when people see you go, maraming magdidikta sa iyo. Gawin mo to, gawin mo yun, wag mong gawin to, wag kang pumunta doon. Maraming magsasabi. Pag sinabi ni God, si God ang masusunod. Number 2, like Ananias, do not claim any glory in the success that may result. Do not claim any glory. Ang Panginoon lang ang mapupuri. Huwag mong hanapin, huwag kang magutom sa napurihin ka ng ibang mga tao. Huwag ikasama ng loob mo kung hindi napapansin yung ginagawa mo. Huwag kasama ng loob mo kung hindi ka man lang pinasalamatan sa ginawa mo.
Basta ginawa mo yung pinapagawa ni Lord, done, finished, tapos. Bahala na si Lord sa'yo. Bahala na si Lord. Number 3, any perceived failure has to be referred to God, mostly for refocusing or redirection. Take note yung yung adjective natin, perceived failure. Yung failure na nakikita natin, baka yun lang yung perception natin. Nakita lang natin, tapos ininterpret natin as failure when in fact baka kasama sa plano ni God yun. Any perceived failure, balik ka sa Panginoon. Pero ano yung purpose? Malamang refocusing, malamang redirection. Pero hindi yung mali yung ginawa mo. Hindi dahil mali yung instructions ni God. Hindi po. Hindi po. Pero para ito yung ibalik lang sa tamang hulog kung ano yung nangyayari yung ginagawa mo. And number 4, very important, do not claim exclusivity of being an Ananias to someone God sent to you. Hindi rin sinabi ni Ananias na dahil ako ang nag-approach sa iyo, ang pinadala ng Panginoon nung ikaw ay bulag pa, ako na yung Ananias mo habang buhay. Hindi ganon. Hindi ganon. Maraming mga leader na ganyan na pag meron silang, pag nag-mentor sila sa iba, ano yung attitude nila? Walang ibang pwedeng mag-mentor sa iyo. Hindi po. Realize na yung function ni Ananias dito sa kwento natin ay exclusive dun sa Damascus encounter lang ni Paul. Dun lang siya lumabas. Dun sa Book of Acts, 3 yung Ananias dun pero 3 magkakaibang tao yun. 3 magkakaiba. Yung pinag-uusapan natin dito ngayon, exclusive lang. Exclusive lang dun sa nangyari kay Paul, dun sa Damascus encounter niya. After that, wala nang mention ni ano sa Bible tungkol sa kanya. Wala na. Which means, dun lang siya sa season, dun sa facet ng buhay ni Paul na yun. Doon lang siya. Nagawa na niya, move on na. Ano yung next na instruction ni God? Hindi siya Ananias, hindi siya mentor, hindi siya discipler for the entire life. Pag ikaw ay naging Ananias, huwag mong sakalin yung tao na hindi pwedeng merong ibang mag-mentor, pwedeng mag-reach out sa iyo, hindi ako lang. Hindi po. Hindi ganun ang Panginoon, hindi ganun ang plano niya. Ginawa niya tayo para marami tayong mga mentor. Ginawa niya tayo para maraming Ananias sa buhay natin. Yun yung sinasabi natin, lagi natin sinasabi, multiple anchoring. So, not given. So, I hope yung Bible study natin nakalinaw sa atin. Move on tayo sa ating breakout room. Ano yung pag-uusapan sa breakout room? Meron bang mga Ananias? Sabi there, Ananias whom God is sending to you to transform or restore some areas of your life. Take note, some areas of your life. Hindi naman siguro yung buong buhay mo. Kasi limited nga tayong mga tao. Pero, ang tanong kasi, meron bang pinapadala ni God, si God sa buhay mo na Ananias, the same function as Ananias. Pero ang tanong, paano ka nagre-respond? Paano ka nagre-respond sa kanila? Number 2, ito naman, ikaw naman. Is God sending you to be an Ananias to someone? How is God preparing you? Paano ka hinahanda ng Panginoon? How are you dealing with your confusion and questions? May mga tanong, Lord, yan ba instruction mo talaga? Above the confusion, does God see a willing heart in you? Yung bang confusion, yung bang tanong mo ay para sumunod ka or para umiwas ka? Realize that this afternoon. Tapos yung last, which part of our Bible study had the biggest impact on you? Okay, sige po. Malamang napicturan na ni Ruben ito Ayos na Ruben? Okay na, Pastor Alex. Sabi na nga ba Tapos meron tayong 20 minutes ba? Yan, tama. Meron tayong 20 minutes. Sisimula na po ang 20 minutes. Picture kayo simula na 20 minutes. Ayan. Thank you everyone. Meron ba mag-volunteer na mauna? Ayan si Macy. Ayan, ang Ananias sa buhay. Mel, pwede ka na mag-report. Nawawala-wala ako Yun.
Brother Ananias, in whom God is sending to you, transform Salamat ha. your life. How are you? How are you responding? Yes po, may mga Ananias to them. Yan, pag-usapan namin ni Sisto, it's about I have a friend na Ananias sa buhay ko is always there na nakakapag-bigay sa akin and also to this group, yung group natin, si Sisdo at si Pastor Alex na laging nandyan na nagbibigay ng mga bagong aral dito from the Bible. At syempre naman nakikita din sa mga ano natin na nagre-respond. How are you responding to them? Ayan. Yung heart natin nandyan. Kapag bukas sa atin sa araw-araw nating pamumuhay, talagang nakaka-strength sa atin. So, nare-remind ako every day about God. Siya yung nagiging strength ko dito, far from loved ones. Ayan. Without this group, without my Ananias sa buhay, talagang kahit na sino, panghihinaan. Pero thankful ako because of him, may mga pinapadala siya talagang mag-strengthen sa akin sa buhay. And then, ang isa pa sa akin dito is God sending you to be an Ananias to someone. Yes po, meron kaming group doon sa aking batchmate na yan ang nakwento ko kay kila Pastor, kay Ate Do. Alam ko nakikinig din si Pastor. Na yung group namin yun, every Saturday yan, meron kaming group study, meron kaming bukasan ng kung ano yung, lalo na sa mga edad na namin, kami mga 58 na. And yung learning dito sa Bible study natin na ipapamahagi ko rin sa kanila. Nagagawa kong sabihin sa kanila yung mga napapag-aralan ko sa aking mga Bible group. Alam ko naman na na-strengthen ng bawat isa. Meron kang something na chemical na ihahalo mo sa kanila na nadadala din nila, kagaya ng sinabi nga ni Cecil, nagiging catalyst tayo pagdating sa napapag-aralan natin through the group din ng ating Ananias na naipapabahagi din natin sa kanila. Ayun. Kaya, how is God preparing you? Ayun, through the Bible study, yung dito sa devotion and also dito sa learnings nga natin, dito na prepare tayo on how are we going to battle or how are we going to interact sa kanila. Ayun. And how is above the confusion? Ano to? Yung question, with your confusion and question. Yes, may mga confusion and question. But then again, we need God really to, paano ba natin maano yung confusion and question natin? Siyempre, lagi tayo dito sa Word. Lagi tayong kailangan natin ng gabay lagi. Kailangan natin araw-araw ang Lord, si God lagi sa buhay natin, sa araw-araw natin. At of course, meron tayong willingness ng heart, lalo na sa akin kasi ito kailangan ko to. Kasi kailangan ko tong group, no matter ang oras is alanganin. Wala akong rason para hindi umattend sa mga ganito kasi ito talaga yung huhugutan ko ng lakas para maki-battle sa araw-araw kong gawain. Our world is not perfect. We are in a fallen world, sabi nga. So, kailangan natin talaga si God. May mga pinapadala siyang angel na gagabay din na kagaya ang angel ko, si Pastor Alex and Sisto, through their words, sa pangangaral din nila. Ayan, na mayroon akong napupulot, hindi lang napupulot, kundi na ipapamahagi o
na ibabahagi o nadadala ko sa araw-araw kong pamumuhay dito sa malayo, which is really very hard. Kung wala siya, malamang hindi ito yung buhay ko na meron ako. Siguro, lalo na sa mga problema ko rin sa buhay, sa mga ano ko sa mga anak ko na malayo ako, malamang siguro stressed ako, depressed ako, hindi ako nakakapag-isip ng tama. But through God's grace and love, heto tayo, meron pa rin tayong pag-asa. At through sa mga live ko rin, na ibabahagi ko rin sa mga nakakausap ko araw-araw. Yun po. Yun sa mga, at least nakaka-encourage tayo ng mga tao, ng mga ibang, no matter what their religion are, nagagamit tayo ng Panginoon. Alam ko nagagamit ako ng Panginoon sa iba. Being catalyst ba yun? Pastor, padala mo yun. And also, kay Sisdo, sabi niya, ang ano rin niya is dito sa group sa morning. Ayun, through prayers, meron silang mga discussion in a group, tapos in prayer, siyempre doon meron silang naibibigay na encouragement sa group through prayer, yung mga hindi ko na kailangan sabihin yung nasa group. Alam natin yung ginagawa ni Pastor Alex and Sis Do in everyday. Yun. And there is a willing heart of them. Walang confusion. Alam ko nandyan sila kasi ginagamit sila ng Panginoon. Ano pa ba? Yung part na nagbigay ng biggest impact sa akin is yung sa explanation ni Cecil at saka mayroon din doon si Sis Aji na lalong na-explain din niya yung part na yon na nakakatuwa kasi nabigyan niya lalo ng meaning, nabigyan niya lalo ng pagkakaintindi pagdating sa ganito for us to interact with others. Ayun. Ano pa ba? Meron pa ba, Sisto? Akong nakalimutan. Yun na yun. Po? Yun na po. Yun na po. Okay, sige. Thank you, Rizzy. Room 2. Sila Ruben, Sony, Vincent. Yan, kami na. Siyempre. So sa amin naman yung, are there Ananias whom God is sending to you to transform or restore some areas in your life? Sa amin tatlo, actually, si Pastor Alex yung yung Ananias namin or catalyst kasi yun nga, through Bible study, nalilinaw yung bawat yung mga bawat katanungan na example, may mga confusion, ganon. So, nandyan si Pastor Alex para maging Ananias sa amin. So, yung mga natututunan namin is actually walang-wala pa yon. So, mas madami pang yun nga, continuous learning. Tapos, so how are you responding to them? So, lahat ng mga tinuturo ni Pastor Alex is, yeah, we kailangan put it into practice. Tapos, kailangan yung sabi niya na example, pag may mga struggle na or may mga challenge, ganon. So, parang yung napagkwentuhan namin kanina is, 'di ba? Sa dami-dami ng disciple ni Lord, but si Ananias ang pinapunta niya doon para dalhin kay Paul, 'di ba? So, may sabi namin hindi naman din namin kasi binigyan ka ng special assignment. So, kumbaga si Pastor Alex yung binigay sa amin ni Lord na maging siya yung mentor namin, ganun. Tapos siya yung teacher namin dito sa Bible study. Sabi nga namin kanina, pag kami naman yun, pag si kung may siga dyan, disciple mo yan. 'Di ba?
kung ano, parang kay Ananias na napagkwentuhan naming tatlo kanina na ikaw pupuntahan mo ba yun? Okay lang yun, bulag naman yun, hindi naman tayo makikita. So, yung mga sabi namin, ano, mag-obey ba tayo? Sabi namin, kung hindi naman siya mag-obey, mapupunta na, magagaya siya kay Jonah, di ba? Kasi si Jonah, inutosan din ni Lord na ano, di ba? So, sinabi ni Lord, nagkakatotoo, walang sinabi si Lord na hindi yan. Tumanggi ka man o hindi, magpo-proceed pa rin yung salita niya eh. Yung opportunity kasi na nandun, na i-obey mo si Lord kasi 'di ba? Tulad ng ano, 'di ba? Pag naging Ananias ka naman sa iba, 'di ba? Yung opportunity, sabi nga na ni Brother Vince, magtanim ka lang ng magtanim, ito yung pinapagawa ni Lord. Itanim mo lang, kailangan ng labor, sabi ni Brother Sunny. So, tayong magiging Ananias, 'di ba? Yung laborer tayo na mag-soul winning, yun, mag-minister. So, Pastor Alex yun yung ano, kami naman yung Ananias through ano sa minister na binigay sa amin ni Lord. Kami yung sa family, sa friends, yun. So kami yung Ananias sa buhay nila, lalong-lalo na sa pag-share ng Word of God sa kanila. So lahat tayo pwedeng maging Ananias sa kahit nga kahit nga kanino, sabi nga ni Sis Mace na kahit ibang religion, kasi sabi nga ni Sis Aji din kanina, hindi naman sa kahit ibang religion yan eh, makita lang yung salt and light sa buhay mo, hindi ang makikita nila si Lord, kasi si Lord lagi yung ano natin eh, yung parang ginoglory. So yung nag-impact sa Bible study is yung biggest impact sa ano Bible study is yung ano, lahat tayo pwedeng maging catalyst or maging Ananias. At dapat yung kay Brother Vince naman, dapat yung biggest impact, dapat obedient lagi tayo kay Lord. So yung sa akin naman is yung natutunan is dapat lahat ng leaders is gayahin yung Ananias guidelines, Pastor Alex. Kasi napag-usapan namin kanina, hindi lahat Ananias ha. Baka pag may dumating sa'yo, isipin mo Ananias na yon. Dapat ma-discern mo kung Ananias, kung galing ba siya kay Lord or alam mo yon. So, sabi nga ni Brother Vince, baka may bulaan na Ananias na dumating sa inyo. So, dapat maging ano, maging alert tayo sa ganong sitwasyon. Kasi napag-usapan namin din kanina yung sabi mo, Pastor Alex, na ba't nila kini-question? Kay Lord ba talaga to? Ganon. Sabi ba talaga yon ni Lord? Ganon, di ba? Sabi ko nga kanina, kina Brother Vince at Brother Sunny, naririnig naman ng sheep yung voice ni Lord. Kung galing yan kay Lord, alam mo at may binigay siyang ano eh, Holy Spirit at madidiscern mo yun. So, ayun sa amin, Brother Sunny, Brother Vince, baka may idadagdag pa kayong nakalimutan ko. Bro, wala bro. Talagang very well spread. Parang ano? Talagang para kang si Saul. Narinig mo sa pinreach mo agad. Basta, may stop eh. Brother Vince. Hindi, okay na yun. Yan sa amin, Pastor Alex, dapat maging ano tayo, baka kasi God told me, baka 'di ba, marami kasing nagsasabi niyan. Baka baka sabihin nila, ibenta mo lahat ng ari-ari mo, ibigay mo sa kanya, yun, mahirap yun. Baka tapos yung may dadagdag pala ako. Hindi ko yan, sana i-share mo na lang yung ano, yung insight mo kanina, maganda yun eh. Yung about sa yung Ananias whom God hindi, yung sending to you. i-share ko yung ano, yung nabago sa akin, yung may brother yung na. pangalan ko. Napalitan din yung pangalan natin, di ba? Naging brother tayo, naging sister. Dumami yung spiritual family natin. Okay na, bro. Thank you. So, yun po sa amin, Pastor Alex. Yun. Sige, thank you. Thank you sa inyo. Room 3, nawala si Aji. No choice ang Mel. Ako daw po. Nawala siya eh. Sige po. Yung sa amin naman po, yung mga Ananias namin. Si Ninang Adi, yun din po yung sa morning na sa group, yung sa prayer. Tsaka ito po, itong group,
sa amin din po lahat. Nananayos din namin itong group, tsaka yung mga family members. Ganun din, yung mga kaibigan din po. Kasi sila din yung ginagamit ni God to transform you. So, yung respond, ano ba? Siyempre, yung respond dapat nag-respond ka rin based sa kung ano yung natututunan mo. Tapos, is God sending you to be an Ananias? Yes po, piniprepare tayo sa pamamagitan nito, pag-join sa Bible study. Nagiging Ananias din tayo sa, kagaya ni Ate Lay, dun sa mga nagiging client niya. Sabi nga niya, nagugulat siya, nagiging Christian na din sila. Tapos, si Ninang Adi naman, yung sa church, tsaka yung mga sa youth po yata yun, sa youth. Tapos ako, ayun, yung mga ini-invite ko po dito sa Bible study, kagaya yung mga friends ko. Yung iba, syempre, hindi pa sila nag-respond. Yung mga kapatid ko din, inaaya ko din sila pero ayaw pa din. Ayun si Mama, di ko alam ba't nawala. Tapos, ano ba? Yung natutunan po namin, yun yung report ni Ate Cecil sa ni Nang Ade na pag nahalo ka sa iba, dapat mai-ignite yung nila, yung faith. Magiging salt ka nga. Tapos everyday, pwede pala tayo maging catalyst. Tsaka everyday, hindi lang isang beses tayo kinakausap ni God. So, discernment, kailangan discernment. Kaya nga po sabi niyo, Ninong Alex, na kay God ba talaga yung galing? Dapat may discernment na tayo. Andiyan po ba si Ate Lay? May idadagdag ka ba? Ano ba? Okay na? Okay na daw po. Yun. Sige, sige. At saka, Alin? Pastor, sabi ko bago tayo mag-share ng gospel, dapat meron din talagang Ananias tayo. Kasi minsan hindi natin alam, katulad kay Paul, yung nung unang-una siya, iba yung share siya, pero iba naman din yung sinishare niya, parang hindi tugma sa gusto ni Lord. Kaya nandiyan si Ananias. Parang tayo din po, kailangan din po may Ananias tayo para yung tama din yung sinishare natin sa iba. Kasi hindi rin maganda yung sinishare natin na mali. Yun. Sige, sige. Good point. Kasi sabi nga natin si Paul, akala niya nung una tama yung ginagawa niya. Akala niya tama. Tapos yun nga, nagkaroon siya ng encounter kay Jesus. Tama, tama. Thank you, thank you. Okay, okay. Thank you. I hope share muna ako. Share screen ulit. Yun. I hope nakalinaw yung naka-encourage yung Bible study natin. God will send us, yun lang. Sige. For us to end yung final na yung closing prayer natin, meron akong na naman, kinuhang hymn naman ngayon galing sa hymnal na it talks about yung kakausapin tayo ni Lord. Tapos kung minsan nag-aalangan ka, Lord, ikaw ba yan? Gagawin ko ba o hindi? Minsan nag-aalangan kang ganon. Merong isang hymn which tells God na, Lord, have your way. Lord, ikaw masusunod. Sige. Yung parang si Ananias, nung in-explain na ni God, parang sabi na niya, sige Lord, have your way. Sinabi mo yan, gagawin ko na lang. Meron siyang willing heart. The hymn talks about God having His way. The hymn talks about yung tawag doon, you are the potter, I am the clay, sabi niya. So, yung final song natin, ito na rin yung prayer po natin. Yun.
Amen. Yung Yan, amen. Ruben, wala pa tayong picture. yung nag-compose niyan ay isang missionary. Tapos papunta siya sa Africa, wala siyang pamasahe, Ganda. wala siyang resources. Doon niya na-compose yung kanta, Have Thine Own Way, Lord. Sinabi mo gagawin yan eh. Sinabi mo mangyayari yan eh. So ikaw na masusunod. Tapos later nagkaroon siya, nakumpleto niya yung mission niya. Have Thine. Amen. 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 Ayun, picture na ang Ano title nun, Pastor? Have Thine Own Way. Time on. I-reel mo yan. I-reel. May kakantahin na naman ako pantagdag. Picture na.